Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sa bawat pagsubok ng tadhana, saan nga ba humuhugot ng lakas ang isang ina? Paano kung ang mismong buhay na kanyang pinakaiingatan ay nasa bingit ng panganib? Ito ang kwento ni Hiraya, isang paglalakbay ng pag-asa, sakripisyo at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina. Samahan ninyo kami sa unang kabanata ng kanyang kwento. Hinaplos ni Hiraya ang kanyang 6 na buwang tiyan, ang tanging yaman niya sa gitna ng kahirapan ng barangay Daop Palad. Bawat sipa, bawat galaw ng munting anghel sa loob niya ay isang pangako ng mas magandang bukas. Konting tiis na lang anak, bulong niya. Habang pinagmamasdan ang nag-iisang bintana ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Sa labas, nagkakagulo ang mga tunog ng buhay. Tahol ng aso, tawanan ng mga bata, sigawan ng mga nagtitinda. Pero sa loob ng kanyang munting mundo, tanging ang pintig ng 2 puso ang kanyang naririnig. Magiging maayos din ang lahat. Liwanag ko. Liwanag. Iyon ang pansamantalang pangalan na ibinigay niya sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na babae. Dahil sa kabila ng dilim ng kanyang sitwasyon, ang sanggol na ito, ang kanyang tanging liwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay biglang nilamon ng anino ng hapong iyon. Sa isang maliit at libreng klinika, ang mga salita ng doktor ay parang matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang puso. May congenital heart defect ang baby mo, Hiraya. Malumanay ngunit diretsong sabi ng doktora. Isang butas sa kanyang puso. Kakailanganin niya ng operasyon pagkapanganak niya. Naging manhid ang buong katawan ni Hiraya. Ang ingay ng electric fan sa klinika ay tila humina. Ang puting pader ay parang lumalapit. Handa siyang sakmalin. Operasyon. Saan siya kukuha ng perang katumbas ng isang bundok? Ang kinikita niya bilang isang waitress ay sapat lang para sa upa at pagkain. May paraan pa po ba, doktora? Halos pabulong na tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang malungkot na ngiti ang isinukli ng doktora. Magdasal tayo, Hiraya, at magsimula ka ng mag-ipon. Malaki ang halaga, pero hindi imposible. Hindi imposible. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magbigay ng pag-asa. Pero para kay Hiraya, ito'y isang hatol. Paano niya sasagipin ang kanyang anak kung hindi niya kayang sagipin kahit ang sarili niya? Dala ang mabigat na puso, pumasok si Hiraya sa kanyang trabaho sa isang mamahaling restaurant sa lungsod ng Alta Aplaya, isang lugar na kabaliktaran ng kanyang mundo. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay lalong nagpatingkad sa amoy ng alikabok at desperasyon na iniwan niya sa Daop Palad. Habang naglalakad siya dala ang isang tray ng mamahaling red wine, ang kanyang isip ay lumilipad. Mga numero, mga reseta. Ang malabong imahe ng isang operating room, hindi niya namalayan ng isang babaeng biglang humarang sa kanyang daraanan. Narinig niya ang isang matinis na sigaw at pagkatapos, ang tunog ng nababasag na kristal. Ano ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Napatigil ang mundo ni Hiraya. Ang pulang alak ay dumaloy sa puting-puting bestida ng babae, parang dugong kumakalat sa niebe. Nang iangat niya ang kanyang tingin, sinalubong siya ng nag-aapoy na mga mata ni Marajo Yubalani, ang kilalang asawa ng CEO na si Alpa Silangan. Maganda ito, walang duda. Pero ang ganda nito ay may kasamang lason. Patawad po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ni Hiraya. Mabilis na kumuha ng tissue para subukang punasan ang mantsa. Pero isang malakas na kamay ang marahas na nagtabig sa kanya. Huwag mo akong hawakan, marumi ka. Tumayo si Marahuyo sa kanyang buong taas. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tinitingnan si Hiraya mula ulo hanggang paa. Bawat tingin ay isang insulto
Bawat salita ay isang latigo. Alam mo ba kung magkano itong damit na to? Baka 1 taon mong sahod. Hindi pa sapat pambayad dito. Sigaw ni Marahuyo at ang atensyon ng buong restaurant ay napunta na sa kanila. Nakatungo lang si Hiraya. Yakap ang sariling tiyan. Nais protektahan ang kanyang anak mula sa bagsik ng babaeng nasa harap niya. Patawad po talaga. Babayaran ko na lang po. Kahit hulugan. Isang tawang mapang insulto ang kumawala sa mga labi ni Marahuyo. Lumapit ito. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Hiraya. Ang mabangong hininga nito ay amoy alak at galit. Hulugan, bulong ni Marahuyo. Sapat lang para marinig ni Hiraya. Mga pulubing katulad mo ay hindi dapat nabubuhay. Salot kayo sa lipunan. At pagkatapos ay dumapo ang isang malutong, malakas na sampal sa pisngi ni Hiraya. Ang sakit ay matalas, pero mas masakit ang kahihiyan. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita niya ang isang lalaking mabilis na tumayo mula sa mesa kung saan nakaupo si Marahuyo. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling suit at ang mukha ay hindi maipinta. Si Alpas Silangan. Nanginginig ang mga tuhod ni Hiraya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pag-aalala. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at sa gitna ng kahihiyan, isa lang ang nasa isip niya, ang kanyang anak. Sinubukan niyang umatras, ngunit sadyang malupit ang tadhana. Sa kanyang pag-atras, natapakan niya ang basag na kupita sa sahig. Nawalan siya ng balanse, at bago pa man may makasigaw, bago pa man may makakilos, isa pang kamay ang marahas na tumulak sa kanyang balikat. Isang tulak mula kay Marahuyo. Diyan ka nababagay. Ang lahat ay nag-slow motion. Ang mga nagulat na mukha ng mga customer. Ang pagbukas ng bibig ni Alpas para sumigaw. Ang malamig at matigas na sahig na mabilis na sumasalubong sa kanya. Ang anak ko. Iyon ang huling sigaw ng kanyang isipan. Bago siya bumagsak, isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang likod papunta sa kanyang sinapupunan. Nakahiga siya sa sahig sa gitna ng basag na bubog at natapong alak. Ang kahihiyan ay napalitan ng purong takot. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa kanyang mga binti. Mula sa kanyang kinahihigaan, nakita niya si Alpas Silangan na tumatakbo palapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalalang hindi niya maintindihan. Sa likuran nito, si Marahuyo ay nakatayo lang. Ang mukha ay walang emosyon na parang isang reynang nagpaparusa sa isang alipin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling sinabi ni Marahuyo bago lamunin ng dilim ang paningin ni Hiraya. Isang dalisay na naman. Bulong nito na may ngisi. Akala niyo makakatakas kayo? Dalisay. Ang apelyido niya. Paano? Bakit? Ang mga tanong ay nalunod sa papalapit na kadiliman. Ang huling naramdaman niya ay ang pagkirot ng kanyang tiyan. Isang senyales na ang tanging liwanag sa buhay niya ay maaring iginugupo na rin ng unos. Binuhat ni Alpas si Hiraya mula sa sahig na puno ng alak at basag na bubog. Ang gaan niya, napakagaan, na parang isang basahan na walang kalaban-laban. Habang tumatakbo siya palabas ng restaurant, dala-dala ang walang malay na baba. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, galit sa kanyang asawa, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya sa mga empleyado, pero alam niyang mas mabilis kung siya na mismo ang magdadala dito sa ospital. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang mabilis niyang pinapatakbo ang makina, pasulyap-sulyap siya sa babaeng nakahiga sa passenger seat. May dugo sa kanyang binti. Ang mukha nito ay napakaputla, puno ng pinatuyong luha. Nakita niya ang lahat, ang pang-iinsulto, ang sampal, ang malupit na pagtulak, at ang mga huling salita ni Marahuyo. Isang dalisay na naman. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dalisay. Bakit pamilyar? Pagdating sa ospital,
Mabilis na inasikaso ng mga nurse si Hiraya. Naiwan si Alpas sa pasilyo. Ang kanyang mamahaling suit ay may bahid ng dugo ni Hiraya. Napasuntok siya sa pader, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matagal ng kinikim-kim na pagkainis. Ilang beses na ba siyang nagbulag-bulagan sa kalupitan ni Marahuyo? Ilang beses na ba niyang hinayaan ang pagiging demonyo nito sa likod ng maganda nitong mukha? Ang kasal nila ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang negosyo. At sa loob ng maraming taon, tinanggap niya ang kasunduang yon. Tiniis niya ang ugali ni Marahuyo kapalit ng kapayapaan sa pamilya at sa negosyo. Pero ngayon, ibang usapan na. Isang buhay ang muntik nang mawala. Dalawang buhay. Umuwi siya sa kanilang mansyon, isang malamig at malawak na kulungang gawa sa marmol at salamin. Naabutan niya si Marahuyo sa sala. Kalmadong umiinom ng tsaa na para bang walang nangyari. Kamusta ang basura mo? Tanong nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Her name is Hiraya. Maring sabi ni Alpas, ang boses ay mababa at puno ng panganib. At buntis siya, Marahuyo. Buntis. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Alpas ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi pagsisisi, kundi takot. Isang panandaliang takot na mabilis ding nawala at napalitan ng dati nitong kayabangan. So, kasalanan ko bang humarang-harang siya? Tinulak mo siya, sigaw ni Alpas. Nakita ko. At ano yung sinabi mo? Tungkol sa pagiging isang dalisay? Anong ibig niya sabihin nun? Natahimik si Marahuyo. Umiwas ito ng tingin. Wala kang narinig. Huwag mo akong gawing tanga, Marahuyo. May alam ka tungkol sa kanya. Wala. Sigaw nito pabalik at ibinato ang tasa ng tsaa sa sahig. Ang sabihin mo, interesado ka sa babaeng yon. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan. Isang tingin pa lang, alam ko nang may pagnanasa ka sa kanya. Napailing na lang si Alpas. Ito na naman sila. Ang bawat issue ay kailangang ibalik sa kanya, sa kanyang mga pagkukulang, para lang pagtakpan ang sarili nitong kasamaan. Pero hindi na ngayon. Tapos na ako, Marahuyo, malamig niyang sabi. Tapos na ako sa pagpapanggap. Iniwan niya itong tulala. Dumiretso si Alpas sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang mga file ng Sunrise Hope Foundation, ang pondasyong itinatag niya para tumulong sa mga bata. Pero ngayon ay hawak na ni Marahuyo. Matagal na niyang pinaghihinalaan na ginagamit ito ng kanyang asawa para sa mga ghost project at money laundering. Kailangan niya ng ebidensya at kailangan niya ng isang testigo, isang taong may sapat na dahilan para kalabanin si Marahuyo, isang taong wala nang mawawala. Si Hiraya Dalisay. Bumalik siya sa ospital kinabukasan. Nalaman niyang stable na si Hiraya at ang sanggol, pero kailangan pa rin itong mag-ingat. Pinagmasdan niya ito mula sa siwang ng pinto. Natutulog ito, pero kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ang isang kamay nito ay laging nakahawak sa kanyang tiyan. Isang matinding awa at pagkakasala ang bumalot sa puso ni Alpas. Siya ang may kasalanan dito. Kung naging mas matapang lang siya noon pa, hindi sana mangyayari ito. Pumasok siya sa loob. Dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila napakalakas sa katahimikan ng kwarto. Nagising si Hiraya at nang makita siya, agad itong napabangon. Ang mga mata ay puno ng takot. Huwag kang mag-alala, mabilis na sabi ni Alpas. Itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi ako mananakit. Nandito ako para humingi ng tawad. Tinitigan lang siya ni Hiraya. Ang pag-aalinlangan ay malinaw sa kanyang mukha. Ako ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Pagpapatuloy niya. Pero alam kong hindi sapat yun. Huminga siya ng malalim. Ito na yon, ang alok na magbabago sa lahat.
Narinig ko ang pag-uusap niyo ng doktor kanina. Pagsisinungaling niya. Tungkol sa operasyon ng anak mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang takot ay napalitan ng pamilyar na sakit na nakita niya sa klinika noong isang araw. Sasagutin ko ang lahat ng gastos, sabi ni Alpas. Ang boses ay direkta at seryoso. Ang operasyon, ang recovery, lahat. Bibigyan kita ng bahay kung saan kayo ligtas. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng magandang kinabukasan ang anak mo. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Hiraya, ang pag-usbong ng pag-asa. Pero agad din itong napalitan ng pagdududa. Ano? Anong kapalit? Halos pabulong na tanong nito. Lumapit si Alpas, hindi masyadong malapit para hindi ito matakot. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata para makita nito ang kanyang sinseridad. Tulungan mo akong pabagsakin ang asawa ko. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Maging testigo ka laban sa kanya. Ibunyag natin ang pagnanakaw na ginagawa niya sa pundasyon. Tulungan mo akong bawiin ang pangalan ko at ililigtas ko ang anak mo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital ang maririnig. Si Hiraya ay nakatitig lang sa kanya. Ang isip ay malinaw na naglalakbay sa pagitan ng takot at ng nag-iisang pagkakataon para mabuhay ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang silangan? Ang tanong ay tumama kay Alpas nang mas malakas pa sa kanyang suntok sa pader. Tama siya. Bakit nga ba? Ang pangalan niya ay konektado sa pangalan ng babaeng halos pumatay sa anak niya. Paano niya mapapatunayan na siya ay iiba? Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang pader na hindi kayang tibagin ng pera o pangako ni Alpas Silangan. Paano siya magtitiwala sa isang lalaking kabahagi ng mundong sumira sa kanya? Ang apelyidong Silangan ay kasing bigat ng apelyidong Balani. Sila ay iisa. Tinitigan ni Alpas ang kanyang mga mata at sa isang saglit nakita ni Hiraya hindi ang isang aroganteng CEO, kundi ang isang taong pagod at nasasakal. Dahil katulad mo, sagot ni Alpas, ang boses ay puno ng pait. Gusto ko na ring makalaya. Umalis si Alpas pagkatapos noon. Iniwan ang kanyang business card sa ibabaw ng maliit na mesa. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na, sabi nito bago tuluyang isara ang pinto. Naiwan si Hiraya sa katahimikan. Ang isip ay isang malaking ipo-ipo. Ang alok ni Alpas ay isang laso na may halong lunas. Kung tatanggapin niya, maililigtas niya ang kanyang anak. Pero ilalagay niya ang kanilang mga buhay sa mas malaking panganib. Kung tatanggihan niya, mananatili silang ligtas sa ngayon. Pero haharapin niya ang isang mabagal at tiyak na kamatayan para sa kanyang pinakamamahal na liwanag. Nang makalabas siya ng ospital kinabukasan, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga tingin ng kanyang mga kapitbahay sa barangay Daop Palad ay iba na. May mga bumubulong, may mga umiiwas hanggang sa salubungin siya ng kanyang matalik na kaibigang si Elena. Hiraya, may kumakalat na tsismis, nag-aalalang sabi ni Elena. Sabi nila, sinubukan mo raw kotongan si Mrs. Balani, kaya ka nasaktan. May mga nag-aalok pa ng pera dito para lang siraan ka. Parang piniga ang puso ni Hiraya. Ganoon kabilis kumilos si Marahuyo. Hindi lang siya sinaktan sa pisikal, sinisira pa nito ang kanyang pagkatao sa lugar na kanyang tinuturing na tahanan. Gabi, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila isang halimaw na nag-aabang. At pagkatapos ay tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang malamig, mabigat na paghinga ang kanyang narinig. At pagkatapos, isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa.
Manahimik ka kung ayaw mong pagsisihan at ang tawag ay naputol. Nabitawan ni Hiraya ang cellphone. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang puso. Totoo ang panganib. Totoo ang banta. Hindi ito isang simpleng away kalye. Ito ay isang digmaan na wala siyang armas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng iilang luma niyang gamit, ay ang nag-iisang alaala na iniwan ng kanyang ama. Isang lumang tansong kompas. Kinuha niya ito, malamig at mabigat sa kanyang palad. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya. Hiraya anak, kapag nawawala ka, ituro mo lang ito sa north. Pero ang pinakamahalagang direksyon, ang direksyon ng tama at mali, dito yan matatagpuan at itinuro nito ang kanyang puso. Ang puso niya, ang puso ng kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot ay nandoon pa rin, pero sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang umuusbong. Determinasyon. Hindi na siya si Hiraya na laging yumuyuko. Isa na siyang ina. At gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagharap sa demonyo. Kinuha niya ang business card ni Alpa Silangan. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa gilid ng syudad. Maingat. Lihim. Umupo si Hiraya sa harap ni Alpas. Inilapag ang kompas ng kanyang ama sa mesa. Ito ang kanyang paalala sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Pumapayag na ako, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Pero may mga kondisyon ako. Tumingin si Alpas, nagpapakita ng respeto. Ano yon? Una, ang kaligtasan ng anak ko ang pinakamahalaga sa lahat. Pangalawa, hindi lang ito tungkol sa pera. Gusto kong managot si Marahuyo sa ginawa niya sa akin at sa paninira niya sa aking komunidad. At pangatlo, huminga siya ng malalim. Kapag natapos na ang lahat ng ito, gusto ko ng isang tahimik na buhay, malayo sa inyong lahat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Alpas. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil ang mga ito ay puno ng lungkot. Makatarungan ang lahat ng yan. Inilabas ni Alpas ang isang dokumento, isang non-disclosure agreement, isang kasunduan ng kanilang pagiging magkakampi. Habang binabasa ni Hiraya ang mga salita, alam niyang hindi lang ito papel at tinta. Ito ay isang kasunduan ng dugo. Isang pangako na babago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Kinuha niya ang ballpen. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Alpas. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, hindi sila mayaman at mahirap. Sila ay dalawang taong kapabilanggo, naghahanap ng iisang susi. Inilagda niya ang kanyang pangalan, Hiraya Dalisay. Kasabay ng pagdapo ng dulo ng ballpen sa papel, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa unknown number na tumawag sa kanya kagabi. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato ng harapan ng kanyang inuupahang apartment. Kuha mula sa kabilang kalye. Kuha lang ilang minuto ang nakalipas. Ipinakita niya ang cellphone kay Alpas. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito. Ang panganib ay hindi na lang isang banta. Nagsimula na ito. At sila, sa pagpirma ng kasunduang ito, ay opisyal nang pumasok sa gitna ng digmaan. Hindi ka na babalik doon. Iyon ang unang sinabi ni Alpas matapos makita ang litrato sa cellphone ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Wala nang atrasan. Ang bawat segundo na manatili si Hiraya sa daop palad ay isang panganib. Sa loob lang ng isang oras, gamit ang isang sasakyang hindi nakapangalan sa kanya, personal na sinundo ni Alpas si Hiraya. Kaunti lang ang dala nitong gamit. Isang bag ng damit, ang baul na naglalaman ng kumpas ng kanyang ama, at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat.
Iniwan niya ang lahat, pati na ang kaibigang si Elena, na binilinan lang niya sa text na mag-iingat at huwag mag-alala. Dinala siya ni Alpas sa isang high-rise condominium sa isang parte ng Alta Aplaya na hindi niya kailanman inakalang mararating. Ang unit ay simple pero malinis at moderno. Ang mga bintana ay tanaw ang karagatan ng mga ilaw ng syudad. "Ligtas ka dito," sabi ni Alpas habang inilalapag ang bag ni Hiraya. Walang nakakaalam ng lugar na ito, kundi ako. Ang security ay mahigpit. Tumangulang si Hiraya, hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas, isa lang siyang waitress na gumagawa ng paraan para mabuhay. Ngayon, isa na siyang testigo na nagtatago sa isang ginintuang hawla. "Maupo ka," sabi ni Alpas. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang pagod sa mukha nito. "Kailangan nating magplano." Inilatag ni Alpas sa mesa ang mga dokumento, mga bank statement, mga resibo, mga pangalan ng mga pekeng supplier. Sa gitna ng mga papel, may isang brochure ng Sunrise Hope Foundation. "Itinatag ko ang pundasyong ito para sa aking ina." Pagsisimula ni Alpas, ang boses ay may bahid ng lungkot. Pangarap niyang magkaroon ng isang lugar para sa mga batang may sakit. Nang mamatay siya, ipinagpatuloy ko. Pero si Marahuyo, napahinto siya, napatiimbagang. Ginamit niya ang pundasyon. Kumuha siya ng donasyon mula sa mayayamang pamilya, pero ang kalahati nito ay napupunta sa sarili niyang bulsa sa pamamagitan ng mga proyektong hindi naman nag-e-exist. Habang nagsasalita si Alpas, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng galit at sakit sa bawat salita nito. Naunawaan niya na ang laban na ito para kay Alpas ay hindi lang tungkol sa paglaya mula sa isang masamang asawa. Ito ay tungkol sa paglilinis ng isang pangalang dinungisan at pagbawi sa isang pangarap na ninakaw. "Ano ang kailangan mong gawin ko?" tanong ni Hiraya. "Kailangan kitang itago hanggang sa araw ng charity ball," paliwanag ni Alpas. "Iyon ang pinakamalaking event ng pundasyon. Doon, sa harap ng lahat ng donor at ng media, doon ka magsasalita. Pero bago yun, kailangan nating pag-aralan ang lahat ng ito, bawat detalye." Sa mga sumunod na oras, ang kanilang tensyon ay napalitan ng isang kakaibang samahan. Naging mga sundalo sila sa isang tahimik na digmaan. Itinuturo ni Alpas ang mga transaksyon. Itinuturo naman ni Hiraya ang mga posibleng koneksyon na alam niya sa mga kalye ng Alta Aplaya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Alpas ang kumpas na nakapatong sa mesa. "Anong kwento niyan?" tanong niya. Marahil para na rin maiba ang usapan, hinawakan ito ni Hiraya. "Sa tatay ko to." Ang tanging pamana niya sa akin. Isa siyang construction engineer. Pangarap niyang magtayo ng mga bahay na abot kaya para sa mga taong tulad namin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero naaksidente siya bago pa man niya masimulan. "Dalisay Builders," bulong ni Alpas sa sarili. "Ano po?" "Wala." Mabilis na sagot ni Alpas, pero ang kanyang isip ay nagsimula ng maglakbay. Dalisay, isang construction engineer, ang mga salita ni Marahuyo sa restaurant. Nagkataon lang ba ang lahat? Biglang tumunog ang cellphone ni Alpas. Isang encrypted email. Binuksan niya ito. Napatayo siya. Ang mukha ay nagdilim. "Ano yon?" tanong ni Hiraya. Hindi sumagot si Alpas. Ipinakita na lang niya ang screen. Isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Ang litrato ay nagpapakita sa kanilang dalawa ni Hiraya na papasok sa lobby ng condominium building na yon. Ang nagpadala ng email ay ang abogado ni Marahuyo. Walang nakasulat na salita. Ang litrato lang. Isang malinaw na mensahe. "Kahit saan kayo magtago, mahahanap ko kayo." Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Ang ginintuang hawla ay biglang parang naging isang bitag na salamin. Nakikita sila. Pinapanood sila.
At ang anino ni Marahuyo ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa kanilang inaakala. Ang litratong yon ay nag-iwan ng isang nakakabinging takot sa loob ng 4 na sulok ng condominium unit. Para kay Hiraya, ang bawat tunog mula sa labas, ang ugong ng elevator, ang mga yabag sa pasilyo ay nagiging isang banta. Ang kaligtasan na ipinangako ni Alpas ay naging isang ilusyon. Sa gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Dinadalaw siya ng mga bangungot. Hindi na lang ito basta panaginip. Para itong mga pira-pirasong alaala na pilit lumalabas mula sa isang nakakandadong baul sa kanyang isipan. Isang madilim na kalsada, amoy ng gasolina, ang matinis na tunog ng nagkikiskisang metal, at isang itim na eleganteng kotse na mabilis na papalayo sa eksena. Ang ilaw sa likod nito ay parang 2 mata ng demonyo sa kadiliman. Nagigising siyang humihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumpas ng kanyang ama. Bakit ngayon pa bumabalik ang mga ito? Samantala, dahil hindi na matunton ni Marahuyo kung nasaan si Hiraya, ginamit nito ang isang mas mapanlinlang na estratehiya. Kung hindi niya kayang saktan ang katawan ni Hiraya, sisirain niya ang kaluluwa nito. Isang araw, tumawag si Alpas. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hiraya, buksan mo ang TV sa news. Ginawa niya at ang kanyang puso ay parang dinurog. Sa screen, nakita niya ang kanyang tahanan, ang barangay Daop Palad. At sa gitna ng lahat, si Marahuyo Balani, nakasuot ng simpleng puting damit, namimigay ng relief goods at pera sa kanyang mga kapitbahay. May mga kamera, may mga reporter. Nandito po ako ngayon, sabi ni Marahuyo sa isang reporter. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Dahil nalaman ko na ang isa sa mga dating residente dito, isang Hiraya Dalisay, ay gumagawa ng mga malisyosong akusasyon laban sa akin para lamang makakuha ng pera. Nakakalungkot na may mga taong ginagamit ang kahirapan para manira ng kapwa. Kaya nandito ako para ipakita na ang pamilya Balani at Silangan ay tumutulong, hindi naninira. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ginagamit ni Marahuyo ang kanyang mga kapitbahay, ang mga taong kinalakihan niya, para gawin siyang isang kontrabida sa sarili niyang kwento. Sunod-sunod na pumasok ang mga text message mula kay Elena. Hiraya, ano to? Pinapalabas niyang masama ka. May mga taong naniniwala sa kanya. Sabi nila, mukha ka raw pera. Hiraya, sumagot ka. Nahihirapan na kami dito. Napaupo siya sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ito ang pinakamasakit. Ang atakehin, hindi ng isang estranghero, kundi ng anino ng iyong sariling komunidad. Biglang bumukas ang pinto. Si Alpas, nakita nito ang itsura niya. Nakita nito ang pinapanood niya sa TV. Mabilis itong lumapit. Patayin mo yan, sabi nito. Ang boses ay mariin, sabay abot sa remote at pagpatay sa telebisyon. Paano niya nagagawa ito? Umiiyak na tanong ni Hiraya. Wala siyang puso. Matagal ko nang alam yan, sagot ni Alpas. At sa unang pagkakataon, umupo ito sa sahig sa tabi niya, hindi bilang isang boss o isang tagapagligtas, kundi bilang isang karamay. Pero hindi natin siya hahayaang manalo. Kinabukasan, gumawa si Alpas ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat, pati na ni Hiraya. Nagpatawag siya ng sarili niyang press conference, ngunit hindi sa isang magarbong hotel, kundi sa mismong basketball court ng barangay Daop Palad. Hinarap niya ang mga residente, ang parehong mga taong binigyan ni Marahuyo ng tulong kahapon. Alam ko ang mga sinabi ng asawa ko. Panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. At nandito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Si Hiraya Dalisay ay hindi isang extortionist. Siya ay biktima. At kasalukuyan siyang nagtatrabaho para sa akin
sa isang special project para imbestigahan ang mga anomalya sa aming pundasyon. Kaya nakikiusap ako, irespeto ninyo ang kanyang privacy. Ang sino mang manakit o manira sa kanya ay ako ang makakalaban. Iyon ang unang pagkakataon na hayagan niyang kinalaban ang kanyang asawa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang digmaan sa pagitan ng mag-asawang silangan ay hindi na isang sikreto. Nang gabing iyon, bumalik si Alpas sa unit na may dalang pagkain. Nakita niyang nakatulala si Hiraya sa bintana. Malalim ang iniisip. "Salamat," sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahina. "Sa ginawa mo kanina." "Wala yon," sagot ni Alpas. "Dapat ko nang ginawa yan noon pa." Lumapit ito at tumayo sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng pag-unawa. "Huwag kang mag-alala, Hiraya," sabi ni Alpas. "Hindi ka nag-iisa sa laban na to." At sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at kalituhan, naramdaman ni Hiraya ang isang kislap ng pag-asa, isang kislap ng kilig. Ang pakiramdam na may isang taong handang tumayo sa tabi mo, handang harapin ang dilim kasama mo. Samantala, sa mansyon ng mga silangan, nagwawala si Marahuyo. Ang ginawa ni Alpas ay isang deklarasyon ng giyera. Ibinato niya ang lahat ng bagay na mahawakan niya. Sa sobrang galit, tinawagan niya ang kanyang ama. "Dad, nakita mo ba ang ginawa ng walang kwenta mong manugang? Pinahiya niya ako." Sigaw niya sa telepono. Sa kabilang linya, isang malamig na boses ang sumagot. "Pinayuhan na kita na itigil yan." Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang babaeng yon." Patuloy ni Marahuyo. At sa sobrang galit, hindi niya namalayan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Mga salitang narinig ng isang katulong na naglilinis sa kabilang kwarto. Isang katulong na tapat kay Alpas. "Hindi ko hahayaang may isang dalisay na naman nasisira sa atin." Kinabukasan, maagang dumating si Alpas sa kondominium. Hindi tulad ng dati, ang kanyang mukha ay hindi lang basta seryoso. Ito ay may bahid ng isang matinding pagkabigla at pag-aalinlangan. May dala siyang folder, pero hindi ito naglalaman ng mga dokumento ng pundasyon. "May kailangan kang malaman," sabi niya kay Hiraya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Inilahad niya ang kwento. Isang tapat na katulong sa mansyon ang nakarinig sa usapan ni Marahuyo at ng ama nito. Isang pangungusap na nagpabago sa lahat. "Hindi ko hahayaang may isang dalisay na naman na sisira sa atin." Na naman, pagdidiin ni Alpas. Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses na nag-cruise ang landas ng mga pamilya natin. Napatulala si Hiraya. "Pero paano? Ang tatay ko ay isang simpleng inhinyero lang. Ang nanay ko ay namatay noong bata pa ako. Wala kaming koneksyon sa mayayamang tulad ninyo." "Sigurado ka ba?" tanong ni Alpas. Ang mga mata niya ay matamang nakatitig kay Hiraya. "Ano ang pangalan ng kumpanya ng tatay mo?" "Dalisay Builders," sagot ni Hiraya. "Isang maliit na startup." Ni hindi pa nga halos nakakapagsimula ng... Natigilan siya. Nang maaksidente si tatay, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang binuksan ni Alpas ang folder na dala niya. Sa loob nito ay mga lumang dokumento. Naninilaw na sa katagalan na kinuha niya mula sa pinakatagong archive ng Balani Corporation. Matapos kong marinig ang sinabi ng katulong, paliwanag ni Alpas, naghalungkat ako buong gabi. Ang Balani Corporation, bago pa man ito naging isang higante sa real estate, ay nagsimula sa isang malaking proyekto, ang Alta Aplaya Towers, ang proyekto na nagpasikat sa kanila. Itinuro niya ang isang dokumento, pero ang orihinal na kontrata para sa proyektong yon ay hindi sa kanila. Ito ay iginawad sa isang maliit na kumpanya, Dalisay Builders. Para kay Hiraya, ang mga salita ni Alpas ay parang kidlat na tumama sa isang gabing walang ulan. Imposible. Ayon sa mga papeles na ito, patuloy ni Alpas,
kusang loob na ibinenta ng tatay mo ang kontrata at ang buong kumpanya sa ama ni Marahuyo sa isang napakaliit na halaga, 1 linggo bago siya na aksidente. Inilapit ni Alpas ang isang deed of sale. Sa ilalim, nakapirma ang pangalan ng kanyang ama, Engr Ricardo Dalisay. Hindi, mariing sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi yan gagawin ng tatay ko. Ang proyektong yan ang buhay niya, ang pangarap niya. Tingnan mong mabuti ang pirma, Hiraya. Kinuha ni Hiraya ang dokumento, nanginginig ang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang pirma. Pamilyar, pero may kakaiba. May isang kurba na hindi tama. May isang galaw na pilit. Hindi ito sulat kamay niya. Malapit, pero peke ito. Nagkatinginan sila ni Alpas. Ang isang investigasyon tungkol sa financial fraud ay biglang naging isang investigasyon sa isang krimen na 20 taon nang nakalibing. Mayroon ka bang kahit anong naiwan na sulat kamay niya? Tanong ni Alpas. Mabilis na kinuha ni Hiraya ang kanyang baul. Sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang manipis na folder. Naglalaman ito ng kanyang birth certificate, mga luma niyang report card at ilang mga liham. Kinuha niya ang isang luma at gusot na birthday card. Sa loob, nakasulat, "Para sa aking nag-iisang Hiraya, ang aking liwanag, mahal na mahal ka ni tatay." Inilapag nila ang card sa tabi ng deed of sale. Kitang-kita ang pagkakaiba. Ang pirma sa dokumento ay isang magaling na imitasyon, pero isang imitasyon pa rin. Kaya pala, bulong ni Hiraya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang mga bangungot, ang itim na kotse, ang amoy ng gasolina. Hindi lang pala yun panaginip. Iyon ay mga alaala ng isang batang nasaksihan ang isang krimen. Naalala ko, sabi ni Hiraya, ang boses ay nanginginig habang pilit inaalala ang nakaraan. Bago siya nawala, laging ikinukwento ni tatay ang tungkol sa isang groundbreaking na design. Isang bagong klase ng pundasyon na kayang itayo kahit sa malambot na lupa, tulad ng sa tabing dagat. Sabi niya, iyon daw ang magbabago sa buhay namin. Binuksan ni Alpas ang isa pang lumang dokumento, ang orihinal na building plan ng Alta Aplaya Towers. Biglang tumayo si Hiraya at muling naghalungkat sa baul ng kanyang ama. Sa ilalim ng lahat, may isang nakatuping papel na halos ayaw na niyang buksan dahil sa kalumaan. Binuklat niya ito. Isang blueprint, isang disenyo, puno ng mga sulat kamay at kalkulasyon ng kanyang ama. Inilatag nila ito sa tabi ng opisyal na building plan ng Balani Corp. Magkatugma, bawat linya, bawat sukat, bawat anotasyon. Ang pundasyon ng imperyo ng mga Balani ay itinayo sa ibabaw ng ninakaw na pangarap at posibleng buhay ng kanyang ama. At si Marahuyo alam nito ang lahat. Kaya pala ganoon na lang ang galit nito nang makita siya sa restaurant. Nakita nito ang multo ng nakaraan. Ang katotohanan ay mas masahol, mas madilim, at mas madugo kaysa sa kanilang inaakala. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na pumasan sa dibdib ni Hiraya. Hindi na ito simpleng kaso ng pananakit o pagnanakaw. Ang pinag-uusapan na nila ngayon ay ang buhay ng kanyang ama. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan. At ang pamilya Balani ang may akda nito. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Kailangan nilang pagbayaran ito. Sabi niya, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng blueprint ng kanyang ama. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa anak ko, para sa tatay ko. Nakita ni Alpas ang pagbabago sa kanya. Ang babaeng dati puno ng takot ay nawala na. Sa harap niya ngayon ay isang babaeng may dahilan para lumaban hanggang kamatayan. Ngunit habang sila'y papalapit sa katotohanan, si Marahuyo naman
ay papalapit sa bingit ng desperasyon. Alam niyang nag-iimbestiga si Alpas. Alam niyang may natuklasan na ito. Hindi na sapat ang mga banta. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyang dudurog sa loob ni Hiraya. Isang gabi, habang abala sina Hiraya at Alpas sa pag-oorganisa ng mga ebidensya, tumunog ang cellphone ni Hiraya. Si Elena, ang kaibigan niya, ang tumatawag, umiiyak, humihingal. "Hiraya! Tulong!" Sigaw ni Elena sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng takot. "Ang bahay! Nasusunog!" Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. "Ano? Anong bahay?" "Ang bahay namin! Ang buong eskinita! Hiraya, sinadya ito. May naghagis ng kung ano sa bintana namin. Ang bahay mo, ang lumang apartment mo, abo na." Nabitawan ni Hiraya ang cellphone. Ang sunog. Sa barangay Daop Palad, sa eskinita kung saan nakatira ang mga pinakamalapit sa kanya. Ito ay isang mensahe. Isang malinaw at nakakakilabot na mensahe mula kay Marahuyo. "Kaya kong saktan ang lahat ng taong mahalaga sa'yo. Alpas, kailangan nating pumunta doon." Sigaw ni Hiraya, nanginginig sa galit at pag-aalala. "Delikado, Hiraya. Baka isang patibong yan." Pag-awat ni Alpas, "Wala akong pakialam." Giit niya, "Ang mga kaibigan ko, nandoon sila." Walang nagawa si Alpas kundi ang sumunod. Gamit pa rin ang isang hindi pag-aaring sasakyan, mabilis silang nagtungo sa barangay Daop Palad. Ang eksenang dumating sa kanila ay parang isang tanawin mula sa impyerno. Ang dating masayang eskinita ay nilalamon ng nagngangalit na apoy. Ang mga bombero ay abala sa pag-apulaa. Ang mga tao ay nagsisigawan, nag-iiyakan, nagkakagulo. Mabilis na hinanap ng mga mata ni Hiraya si Elena. Nakita niya ito sa isang tabi. Yakap-yakap ang maliit nitong anak. Nangingitim ang mukha dahil sa usok, umiiyak. Habang pinagmamasdan ng kanilang tahanan na unti-unting nagiging abo. Tinakbo siya ni Hiraya. "Elena, okay ka lang ba?" "Hiraya." Niyakap siya ni Elena ng mahigpit. "Sinadya ito. May nakita akong lalaking nakaitim na motor bago magsimula ang apoy." "Hiraya, dahil sa'yo to." Dinadamay na nila Cam. Ang mga salita ni Elena ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. Ang pagkakasala ay bumalot sa kanya. Pero habang tinitingnan niya ang apoy, ang mga mukha ng kanyang mga kabarangay na nawalan ng lahat, ang kanyang pagkakasala ay naging isang matibay na pader ng determinasyon. Tumayo siya, humarap siya sa apoy. Ang mukha niya ay nasisinagan ng nagliliyab na liwanag. Wala ng luha, wala ng takot. Humarap siya kay Alpas na nakatayo sa likod niya, handang protektahan siya. "Hindi na ito para lang sa anak ko," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakakatakot na bigat. "Hindi na ito para lang sa tatay ko. Para ito sa lahat ng taong sinasaktan nila. Para ito sa lahat ng maliliit na taong inaapakan nila. Itutuloy natin to, Alpas, at sisiguraduhin nating wala nang matitira sa kanila." Sa sandaling iyon, si Hiraya Dalisay ang waitress. Ang biktima ay namatay. Ang ipinanganak mula sa apoy na yon ay isang mandirigma. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang marangyang penthouse, nakatanggap ng tawag si Marahuyo mula sa kanyang ama. "Nababaliw ka na ba?" Sigaw ng matanda sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Sunog! Dinadamay mo ang mga inosenteng tao. Masyado ka nang lumalayo sa plano. Ilulubog mo tayong lahat sa kabaliwan mo." Ibinaba ni Marahuyo ang tawag. Tumingin siya sa salamin. Sa kanyang sariling refleksyon, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi na maganda, kundi nakakakilabot. Wala na siyang pakialam. Kung lulubog siya, isasama niya ang lahat pababa. Ang mga araw na sumunod sa sunog ay puno ng isang tahimik ngunit matinding paghahanda. Ang charity ball ng Sunrise Hope Foundation ay gaganapin sa loob lamang ng 3 araw
sa grandiosong Tanikala de Oro Hotel. Iyon ang magiging kanilang entablado, ang kanilang battleground. Hindi na umalis si Hiraya sa kondominium. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa focus. Kasama si Alpas at ang isang pinagkakatiwalaang abogado, binuo nila ang kanilang kaso, pinagtagpi-tagpi ang bawat piraso ng ebidensya. Ang mga pekeng dokumento ng pundasyon, ang testimonya ng katulong, ang paghahambing sa blueprint at lagda ng ama ni Hiraya, ang ulat ng pulisya tungkol sa aksidente, 20 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang mga testimonya ng mga residente ng Barangay Daop Palad tungkol sa sunog, lahat ay isang malinaw na larawan ng kasakiman, panlilinlang at karahasan. Sa gitna ng kanilang paghahanda, nagbago ang samahan ni Hiraya at Alpas. Hindi na sila basta magkakampi. Naging sandalan sila ng isa't isa. Sa mga gabing hindi makatulog si Hiraya dahil sa mga alaala ng sunog, si Alpas ang nananatili sa kanyang tabi, nagbabasa ng mga dokumento para lang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang nagkakape sila sa balkonahe, tinatanaw ang natutulog na syudad. Nagsalita si Hiraya. "Natatakot ka ba?" tanong niya. Tumingin si Alpas sa malayo. "Oo," pag-amin nito. "Pero hindi para sa sarili ko. Natatakot ako para sa'yo, para sa magiging anak mo." Siya ang dahilan kung bakit hindi na ako natatakot, sagot ni Hiraya, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Alam kong tama itong ginagawa natin." Tinuruan ni Alpas si Hiraya kung paano humarap sa mga tao, kung paano magsalita ng may awtoridad at hindi magpapadala sa takot. "Tingnan mo sila sa mata," sabi ni Alpas habang nagsasanay sila. "Huwag mong isipin na mas mataas sila sa'yo. Sa gabing iyon, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng katotohanan." Habang itinutuwid ni Alpas ang tindig ni Hiraya, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Nagkatitigan sila at sa katahimikan ng sandaling iyon, lahat ng hindi nila masabi ay naunawaan ng kanilang mga puso. "Hiraya," bulong ni Alpas, ang boses ay malambing. "Nang makilala kita, ang pangalan ko ay Silangan, pero ang buhay ko ay palubog na. Ikaw ang nagbigay sa akin muli ng silangan, ng bagong umaga." Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang muka sa mukha ni Hiraya. Hindi ito pilit, hindi ito biglaan. Ito ay isang pagtatagpo na matagal nang hinihintay. Isang halik na magaan, puno ng respeto, pag-aalala, at isang pangakong hindi binitiwan. Magkasama tayo dito. Sa kabilang dako, si Marahuyo ay gumagawa ng kanyang huling pinakadesperadong plano. Alam niyang sa charity ball magaganap ang lahat. Kaya't hindi na niya pag-aaksayahan ng panahon si Hiraya. Ang kanyang target ngayon ay ang kahinaan nito, ang tanging bagay na hindi kayang protektahan ni Alpas. Ang sanggol sa sinapupunan ni Hiraya. Sa gabi bago ang charity ball, matapos ang kanilang huling pagpupulong kasama ang abogado, masayang kumakain ng hapunan sina Alpas at Hiraya. Isang katahimikan bago ang bagyo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam sila ng pag-asa. "Matatapos din ang lahat ng ito bukas," sabi ni Alpas habang hinahawakan ang kamay ni Hiraya sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Hiraya. "Oo, at sisimulan na natin ang..." Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang tiyan. Isang pulikat na napakalakas, na para bang may pumipigas sa kanyang kaloob-looban. Napahawak siya ng mahigpit sa mesa. Ang mga buto sa kanyang kamay ay namuti. "Hiraya, anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Alpas. Mabilis na tumayo. Ang sakit," hirap na sabi ni Hiraya. Ang mukha ay namutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Isa pang bugso ng sakit, mas matindi kaysa sa nauna. Napasigaw siya at napayuko sa sakit. Pinanood niya sa sahig.
nanginginig. Ito na ba? Manganganak na ba siya nang wala sa oras? O ito ba ang huling pinakatusong laro ni Marahuyo Balani? Ang sagot ay nakalutang sa hangin, kasing dilim at kasing delikado ng gabing iyon. Agad na isinugod ni Alpas si Hiraya sa pinakamalapit na pribadong ospital. Ang bawat minuto sa biyahe ay parang isang walang hanggang paghihirap. Ang bawat sirena ng ambulansya na kanilang naririnig ay tila isang babala. Sa emergency room, matapos ang masusing pagsusuri, lumabas ang doktor na may dalang balita. False alarm, sabi ng doktor. Braxton Hicks contractions. Dahil siguro sa sobrang stress, kailangan niya ng kompletong pahinga. Ang anumang matinding emosyon o pagod ay maaring mag-trigger ng premature labor. Tumingin ang doktor ng diretso kay Alpas. Ano man ang pinagdadaanan ninyo, kailangan niyang iwasan yon para sa kaligtasan ng ina at ng sanggol. Gumaan ang loob ni Alpas, ngunit napalitan din ito ng isang mabigat na desisyon. Sa loob ng kwarto, nakita niyang nakahiga si Hiraya, nakapikit ngunit gising. Narinig ko, mahinang sabi ni Hiraya bago pa man makapagsalita si Alpas. Pero hindi nito mababago ang plano. Hiraya, narinig mo ang doktor. Pagmamatigas ni Alpas, masyadong mapanganib. Pwede nating ipagpaliban ito. Pwede tayong maghanap ng ibang paraan. Dahan-dahang umupo si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Walang ibang paraan, Alpas. At walang ibang panahon. Kung aatras tayo ngayon, hahanap at hahanap si Marahuyo ng paraan para saktan tayo, para saktan ang anak ko. Ang tanging paraan para matigil siya ay tapusin na ito. Ngayon, tinitigan ni Alpas ang babaeng nasa harap niya. Ang dating waitress na puno ng takot ay isa ng reyna na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kaharian, ang kanyang anak. At wala siyang karapatang pigilan ito. Tumango siya. Kung gayon, gagawin natin ito. Pero, hindi ka aalis sa tabi ko. Bumalik sila sa kondominium. Naghanda. Inilabas ni Alpas ang isang simpleng bestida, kulay cream, na binili niya para kay Hiraya. Hindi ito marangya, hindi ito kumikinang. Pero sa suot na yon, si Hiraya ay nagmistulang isang anghel ng katotohanan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hinawakan niya ang kanyang tiyan at ang kumpas ng kanyang ama na nakasabit na ngayon sa kanyang leeg na parang isang kwintas. Handa na siya. Magkasabay silang dumating sa Tanikala de Oro Hotel. Ang pangalan ng hotel, Xiang Shikvang, ay isang perpektong simbolo para sa gabing iyon. Isang lugar ng karangyaan na itinayo sa mga tanikala ng kasinungalingan. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga nagkikislapang ilaw ng kamera. Ang balita tungkol sa hidwaan ng mag-asawang silangan ay ang pinakamainit na issue sa alta sosyedad. Ang pagdating ni Alpas kasama ang isang misteryosong buntis na babae ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Hindi sila nagsalita. Naglakad sila ng diretsyo, taas noo, sa gitna ng mga bulungan at mga mapanuring tingin. Sa loob ng Grand Ballroom, ang lahat ay perpekto. Ang mga mayayamang bisita ay nagtatawanan. Hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. At sa gitna ng lahat, si Marahuyo Balani na parang isang bituin sa kanyang kumikinang na itim na gown. Mukha siyang diyosa, pero alam ni na Alpas at Hiraya ang demonyong nagkukubli sa likod ng ganda nito. Nag-cruise ang kanilang mga landas sa gitna ng bulwagan. 3 tao, isang tatsulok ng galit, katotohanan, at kasinungalingan. Ngumiti si Marahuyo, isang ngiting puno ng lason. "Look what the cat dragged in," sabi nito. Ang tingin ay nasa tiyan ni Hiraya. "I see you brought the evidence. How pathetic." "At tapos na ang laro mo, Marahuyo," mariing sabi ni Alpas. Isang tawa ang kumawala kay Marahuyo. "Talaga ba, mahal kong asawa? Sa tingin ko, ngayon pa lang ito nagsisimula." Iniwan sila ni Marahuyo at umakyat sa entablado. Kinuha ang mikropono.
Ang lahat ay natahimik. Good evening, everyone. Panimula ni Marahuyo, ang boses ay malambing at puno ng pasasalamat. Welcome to the annual Sunrise Hope Foundation Charity Ball, isang gabi na puno ng pag-asa, pagkakawanggawa at pagtulong sa mga batang nangangailangan. Habang nagsasalita si Marahuyo ng mga kasinungalingan, hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Alpas. Malamig ito at nanginginig, ngunit hinigpitan ni Alpas ang hawak dito. Ipinaparamdam ang kanyang lakas at suporta. Sa gitna ng talumpati ni Marahuyo, biglang tumayo si Alpas. Naglakad siya papunta sa paanan ng entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat, na ikinatigil ng lahat, pati na ni Marahuyo. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa isang organizer. Patawarin ninyo ako sa interruption na ito, sabi ni Alpas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Maganda ang mga sinasabi ng aking asawa tungkol sa pagtulong. Ngunit sa gabing ito, mayroon lang pong isang espesyal na panauhin na nais magbahagi ng tunay na kwento ng pagkakawanggawa. Ang mukha ni Marahuyo ay biglang namutla. Dahan-dahang lumingon si Alpas. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Hiraya sa gitna ng mga tao. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilahad ito. Isang imbitasyon, isang hamon. Hiraya Dalisay, halika sa entablado. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang lahat ng kamera ay nag-focus. Ang buong mundo ay naghihintay. At sa gitna ng lahat, si Hiraya, hawak ang kanyang tiyan, ay nagsimulang maglakad papunta sa liwanag. Bawat hakbang ni Hiraya papunta sa entablado ay parang 1 kilometro ang haba. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Pero sa gitna ng lahat, isang bagay lang ang kanyang nakikita. Ang mga mata ni Alpas na nagsasabing, "Kaya mo yan!" Nang makatapak siya sa entablado, ang buong bulwagan ay natahimik na parang isang libingan. Tumayo siya sa tabi ni Alpas, sa harap ni Marahuyo na ngayon ay hindi na makangiti. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit at pagkabigla. "Sino ka?" Sigaw ni Marahuyo, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Anong karapatan mong sirain ang gabing ito?" Hindi pinansin ni Hiraya ang tanong. Kinuha niya ang mikropono mula kay Alpas. Nanginginig ang kanyang kamay, pero ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay matatag. "Ang pangalan ko po ay Hiraya Dalisay." Panimula niya. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Marahuyo, kundi sa daan-daang bisita sa harap niya. "Hindi po ako mayaman. Hindi po ako makapangyarihan. Isa lang po akong simpleng waitress at isa po akong ina." Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Ang babaeng ito," sabi niya, at sa wakas ay tumingin ng diretso kay Marahuyo. Ang babaeng nangangalap ng donasyon para sa mga bata ay ang parehong babae na nanakit sa akin habang alam niyang buntis ako. Ang parehong babae na halos kumitil sa buhay ng aking hindi pa isinisilang na anak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. "Sinungaling!" Sigaw ni Marahuyo, papalapit sa kanya, pero hinarangan siya ni Alpas. "Hindi lang yan." Pagpapatuloy ni Hiraya, hindi nagpapatinag. Ginamit niya ang Sunrise Hope Foundation para sa sarili niyang kapakanan. Ang perang ibinibigay ninyo para sa mga bata ay napupunta sa mga ghost project at sa kanyang mga luho. Biglang nag-ilaw ang 2 malalaking screen sa magkabilang gilid ng entablado. Ang abogado ni Alpas na nasa control room ay sinimulan na ang pag-atake. Lumabas sa screen ang mga kopya ng bank statement, mga pekeng resibo, mga pangalan ng mga kumpanyang hindi naman umiiral. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone para mag-record. "Mga pekeng dokumento yan." Depensa ni Marahuyo, ang boses ay nagpapanik na. "Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito?" tanong ni Hiraya.
Ang screen ay nagpalit ng imahe. Lumabas ang dalawang dokumento, magkatabi. Ang deed of sale ng Dalisay Builders at ang birthday card mula sa ama ni Hiraya. Ang pekeng pirma at ang totoong pirma. Ang imperyong ipinagmamalaki ng pamilya Balani. Sabi ni Hiraya, ang boses ay nagsimulang manginig. Sa pigil na emosyon, ay itinayo sa pangarap at dugo ng aking ama, si Engineer Ricardo Dalisay, isang taong pinatay nila para makuha ang kanyang disenyo. Ang huling ebidensya ay lumabas sa screen, ang blueprint ng kanyang ama sa tabi ng opisyal na blueprint ng Alta Aplaya Towers. Magkatugma, perpekto. Iyon na ang huling dagok. Si Marahuyo ay napaurong, napailing. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa lang ng isang desperadang pulubi. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang magandang mukha ay isa ng larawan ng kabaliwan. Ang kanyang mamahaling gown ay parang kasuotan ng isang natalong reyna. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, may dalang warrant of arrest para kay Marahuyo Balani at sa kanyang ama, na kasalukuyan ding inaaresto sa bahay nito. Nang makita ni Marahuyo ang mga pulis, doon na siya tuluyang bumagsak. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin! Hindi niyo alam kung sino ako! Sigaw niya, nagpupumiglas habang papalapit ang mga awtoridad. Tinalikuran na siya ni Hiraya at Alpas. Tapos na ang kanilang laban. Para ito sa'yo, Tay, bulong ni Hiraya sa hangin. Habang ang mga luha ng katarungan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap siya ni Alpas, isang yakap ng tagumpay at ginhawa. Habang pinapanood nila si Marahuyo na kinakaladkad palayo, sumisigaw at nagwawala. Sa wakas ay naramdaman nila ang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Sa gitna ng yakap nila, biglang napahawak si Hiraya ng mahigpit sa braso ni Alpas. Isang tunay na sakit, mas matindi kaysa sa naramdaman niya kagabi, ang biglang bumayo sa kanyang katawan. Alpas. Hirap niyang sabi. Napatingin si Alpas sa kanya at pagkatapos ay sa sahig, isang basa ang kumakalat sa paanan ni Hiraya. Ang kanyang panubigan ay pumutok na. Sa gitna ng mga kamera, ng mga pulis, at ng pagbagsak ng isang reyna, isang bagong buhay ang nag-aanunsyo ng kanyang pagdating. Alpas! Sabi ni Hiraya, sa pagitan ng paghinga at sakit, oras na. Ang paglabas nila sa Tanikala de Oro ay mas magulo pa kaysa sa kanilang pagpasok. Ngunit ngayon, ang mga kamera ay hindi na kumukuha ng larawan ng isang eskandalo, kundi ng isang kwento ng katapangan at isang bagong simula. Maingat ngunit mabilis na binuhat ni Alpas si Hiraya, itinatawid sa dagat ng mga reporter at usisero, patungo sa naghihintay na sasakyan. Magiging okay ang lahat. Paulit-ulit na bulong ni Alpas, mas para sa sarili niya kaysa kay Hiraya. Sa ospital, ang mga oras ay dumaan na parang isang panaginip. Habang si Hiraya ay nasa loob ng delivery room, lumalaban sa sakit para sa kanilang anak, si Alpas ay naiwan sa labas, lumalaban sa sarili niyang mga demonyo. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog, mga tawag mula sa kanyang mga abogado, sa kanyang pamilya, sa mga kasosyo sa negosyo. Sa screen ng TV sa waiting area, ang mukha ni Marahuyo ay nasa lahat ng channel, kinakaladkad papasok sa presinto. Ang Balani Corporation ay bumabagsak. Ang pangalan ng pamilya Silangan ay nadungisan, ngunit sa isang banda, nalinis din. Tumawag ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang hinintay. Proud kami sa iyo, anak. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang tunog ang bumasag sa tensyon ng pasilyo. Ang iyak ng isang sanggol, isang malakas, malusog na iyak. Lumabas ang isang nurse, ang mukha ay nakangiti. Congratulations, sir! It's a healthy baby girl.
Nang mga sandaling iyon, lahat ng gulo, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay naglaho. Napalitan ito ng isang purong kagalakan. Ang nanay, tanong ni Alpas. Pagod, pero ligtas na ligtas, sagot ng nurse. Maaari na po kayong pumasok. Dahan-dahan, pumasok si Alpas sa kwarto. Nakita niya si Hiraya, nakahiga. Pagod na pagod, ngunit ang mga mata ay may ningning na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa mga bisig nito ay isang maliit na bulto na nababalot ng puting kumot. Lumapit siya. Tinitigan niya ang munting mukha, ang maliliit na kamay, ang kanyang anak, ang kanilang anak. Kamukha mo siya, mahinang sabi ni Hiraya, nakangiti. Maganda siya, sagot ni Alpas, habang isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kasing ganda ng nanay niya. Sinabi ng doktor na dahil naisilang ang sanggol ng mas maaga, kailangan itong maobserbahan. Ngunit ang butas sa puso nito ay maliit at malaki ang tsansang maisasara sa pamamagitan ng non-invasive procedure. Ang himala na kanilang ipinagdasal ay abot kamay na. Umupo si Alpas sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya at sa kabilang kamay, marahan niyang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Silang tatlo. Isang pamilya na nabuo mula sa abo ng kasinungalingan. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Alpas. Ngumiti si Hiraya. Isang nangiting puno ng pag-ibig at pag-asa. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay unti-unting nagbibigay daan sa unang sinag ng umaga. Liwayway! Bulong niya. Ang ating bukang liwayway. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Alta Aplaya ay mas malinis, mas magaan. Ang araw ay sumisikat sa isang bagong tanawin. Si Marahuyo Balani at ang kanyang ama ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimen na kanilang ginawa. Kasama na ang pagkamatay ni Ricardo Dalisay. Ang Balani Corporation ay isinailalim sa receivership at ginamit ni Alpas ang kanyang parte para bayaran ang lahat ng ninakaw mula sa pundasyon at para magbigay ng kompensasyon sa mga pamilya sa barangay Daop Palad na naapektuhan ng sunog. Sa isang simpleng bahay na may tanawin ng dagat, malayo sa gulo ng syudad, ang tawanan ng isang sanggol ang laging maririnig. Si Liwayway, na may peklat sa dibdib na simbolo ng kanyang tagumpay, ay isang masayahin at malusog na bata. Ang kanyang puso ay buo na. Ngayon, nakatayo sina Hiraya at Alpas sa harap ng isang bagong tayong gusali. Hindi ito marangya, pero matatag ito. Sa harapan, may isang malaking karatula. Dalisay Builders Foundation, tulong at pag-asa para sa mga solo parent. Hawak ni Hiraya ang mikropono, pero hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot sa entablado ng Tanikala de Oro. Ang kaharap niya ngayon ay isang grupo ng mga ina, mga katulad niya na may bitbit na pag-asa. Ang pundasyong ito ay itinayo sa pangarap ng aking ama. Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngayon, ito ay magiging pundasyon din ng mga pangarap ng inyong mga anak. Dahil natutunan ko na ang pinakamatibay na pundasyon sa mundo ay hindi gawa sa semento o bakal, kundi sa pag-ibig ng isang ina. Sa isang tabi, nakatayo si Alpas. Karga-karga si Liwayway. Ngumiti siya. Isang ngangiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Iniwan na niya ang corporate world. Ang kanyang mundo ngayon ay ang dalawang babae sa kanyang harapan. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang tatlo sa dalampasigan. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Masaya kaya si tatay? Tanong ni Hiraya habang nakasandal kay Alpas. Siguradong sigurado, sagot ni Alpas at hinalikan ng kanyang noo. Kasama ng nanay ko, pareho silang nakangiting nakatingin sa atin ngayon. Pinanood nila si Liwayway na sinusubukang abutin ng mga alon. Tumatawa sa bawat paghampas nito sa kanyang maliliit na paa.
Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang sampal, sa isang kasinungalingan, sa dilim. Ngunit ngayon, sa pagtatapos ng araw, alam nilang bawat pagsubok, bawat luha, ay may dahilan. Ang lahat ng iyon ang nagdala sa kanila sa sandaling ito. Magkahawak kamay, bilang isang pamilya, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Alam na sa kanilang mga puso, kinabukasan ay may panibagong bukang liwayway na naghihintay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya, Alpas at Liwayway. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng pusong lumalaban para sa tama at sa pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana ay may mga aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento. Ano para sa inyo ang ibig sabihin ng isang bukang liwayway? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.